Ang number 2 ay kumakatawan sa duality, contrast, at balance. May kinalaman ito sa relationships, connections, cooperations, at sensitivity. Pati na rin ang ability na i-combine ang dalawang magkaibang bagay o energy. Ngayon, kung titingnan natin ang Two of Wands sa card ni Rider-Waite, makikita natin na merong lalaki na nakatingin sa distance at merong dalawang wands sa either side niya. Ngayon, ang Two of Wands kasi ay isa na namang card ng tagumpay. Actually, it's an even greater victory than the Three of Wands. Dahil dito sa Two of Wands, may makikita natin na merong lalaking nakatayo sa isang kastilyo or palasyo. Hawak niya ang mundo sa kanyang kamay. Pero kahit na ganun, wala yung parehong saya o kaligayahan na nasa 3. Pero, kumbaga, yung mismong pinapakita agad ng kwento is ang laki agad ng na-achieve niya. So, ang energy na or yung kwento na pinapakita nito is somehow a great triumph or victory, pero parang merong boredom. So yung lalaki na to parang naboboard na siya kahit na hawak-hawak na niya yung mundo sa palad niya, 'di ba? So yung mga naabot niya parang naging pader lang na nagkulong sa kanya. So itong castle mismo, yung palasyo kung nasaan siya, in a way, parang, yun nga, big achievements pero nakakulong siya sa confines ng walls na naitayo niya. So, merong wistful sadness, diba, na hawak niya na yung mundo in the palm of his hand, but somehow, he doesn't feel all that great. So, it reminds us na, yes, it may be a great victory, but at what cost? Also, if i-consider natin na fire sign ang wands sa tarot cards, syempre para sa mga fire sign, this can be really frustrating. So, you already hold the world or everything you want and yet parang merong feeling of hollowness, 'di ba? Hindi mo ma-enjoy. So, for a fire sign, that can be really frustrating because what else? What else is missing, 'di ba? Tapos, pinapakita pa sa kwento na ito na yung mundo na hawak niya parang ang liit-liit lang pala. Parang it's not even all that great. So, according kasi kay Rider-Waite, ang energy ng wands ay mahilig sa challenge, sa things that they can overcome. Pero pag tapos na ang lahat, parang bitin pa rin. There's still something missing. Parang walang tunay talaga na kaligayahan kahit nanalo ka na. Actually, mas makikita pa natin yung contrast, 'di ba? Pag i-compare natin yung Two of Wands sa 4 or 10 of Wands, na kita natin na doon sa mga barahan na yon ay there are several people na nagse-celebrate or sumasayaw ng magkakasama. Parang tas nasa labas sila ng isang castle, kumbaga hindi sila nakakulong sa mga pader. So, malaya sila sa kanilang experience at malaya nilang sineselebrate yung accomplishments nila. Meanwhile, dito sa Two of Wands, mag-isa lang itong tao na ito. Nakatalikod pa siya, wala siyang kasama to share the world with. Tapos, para siyang nakakulong sa isang castle, palasyo ng kanyang success, pero wala siyang kasama at mag-isa lang siyang nakatira dun sa castle na yon. So, merong same energy, may similar energy na pinapakita yung The Field Tarot sa Two of Wands. Makikita natin na may dalawang wand na nandito, pero kumbaga parang merong pyramid na kailangan pa nilang tahakin. So, yung pwedeng interpretation sa The Field Tarot is na-achieve na nila, since yun nga yung message ng Two of Wands, na-achieve na nila yung victory and yung gusto nilang makamit, pero there's still more to go. There are still higher places to go to. Tapos parang hindi pa talaga tapos yung victory nila. Hindi nila ma-cherish yung victory nila kasi there's still more. It's never enough. They still want more
to achieve, 'di ba? So everything feels empty, kaya parang halos walang laman, ganun yung feeling na nakuha na nila yung world, 'di ba? And yet there are more places to go to and it's still not enough. Dito naman sa The Star Spinner Tarot, makikita natin yung similarities ay meron pa ring 2 wands, pero yung lalaki ay naging babae na siya na merong pakpak kumbaga. Pero andun pa rin yung same almost sadness ng expression nila. Kumbaga contrast talaga siya sa gustong sabihin ng baraha dahil ang Two of Wands, it signifies yun nga, achievement and success. Pero hindi pa rin kontento yung babae na ito, itong fairy na nakikita natin. Tapos yung kastilyo sa likod, kumbaga, if we assume na sa kanya yon, nakuha niya na yung castle niya, 'di ba? Yung palace of her dreams, pero meron pa ring wistful sadness sa mukha niya. Kumbaga, hindi pa rin siya enough. Kapag naman naka-reverse ang Two of Wands, dito lumalabas yung isa sa mga pinakamagandang linya ni Rider-Waite. Surprise, wonder, enchantment, trouble, and fear. Ang sinasabi ng ito ay all these things we can experience kapag tumalon ka. Like if you take a leap of faith into the unknown. So, kapag bigla kang sumabak sa bagong karanasan, kapag iniwan mo yung safe zone or yung comfort zone ng sitwasyon mo o yung dati mong tagumpay para pumasok sa hindi mo kilala, 'di ba? If you just believe and take a leap of faith, tapos you go into the unknown, ang sinasabi ng baraha ay the world will open up for you. Parang ang dami-dami mong hindi mo alam before na bigla na lang papasok or makikilala mo. Kaya hindi mo maiiwasan ang paghanga or pagkamangha, pati na rin ang takot. So, kaya siya reverse ng Two of Wands dahil kung ang upright ay sinasabi na nakuha mo na yung world at the palm of your hands and yet there's still more, it's still not enough. Yung reverse naman ay sinasabi niya, if it's not enough, then go take a leap of faith. Find something new, 'di ba? Go into the unknown, tapos see how the world opens up for you. Parang if hindi ka kontento sa kastilyo na nabuo mo, sa lahat ng nakuha mo dahil parang kinulong mo yung sarili mo sa success mo at meron kang ang kastilyo pero hindi naman siya enough, edi lumabas ka, 'di ba? Step out of your comfort zone and maybe you will find happiness elsewhere. There's always something more. Kaya siya surprise, wonder, enchantment, trouble, and fear. Lagi naman syempreng may takot kasi 'di ba, fear of the unknown. Pero kaya yung sinasabi ng reverse Two of Wands ay there's something waiting out there if hindi enough sa'yo yung castle that you built for yourself. So, ang card na ito ay malakas ang dating para sa mga taong matagal ng stuck sa hindi masaya or hindi comfortable na situation. So, in a way, if feeling mong stagnant ka na sa life, tapos you want something more, 'di ba? Kasi parang paulit-ulit na lang yung ginagawa mo everyday kahit na comfortable ka and successful ka naman, pero you want something more. Kapag ang Two of Wands ay naka-reverse, ang sinasabi niya, then go out and explore. There must be more out there, di ba? So, yun nga, this reverse Two of Wands speaks a lot to people na bigla na lang nagdedesisyon na magbago ng direction sa kanilang buhay. Kumbaga, all or nothing. Yun ang ibig sabihin ng reverse Two of Wands. Hanggang sa muli, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa pagbabasa ng tarot cards.